Are you looking for a modern and elegant looking compact SUV? This is the Changan Nibo Q05, a plug-in hybrid electric vehicles that fits for small families and even a single professionals. Stylish, practical, and future-ready. The price starts at 1.259 million pesos para sa low variant and 1.449 million pesos para sa top of the line. This is the Nibo Q05 ID, the top of the line, and you're watching EV Channel PH. Electric dreams taking flight, feel so bright. Market has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. The Nivo Q05 is a plug-in hybrid crossover na meaning kaya nitong tumakbo as pure electric, hybrid, or gas assist na EV. Ang length is 4,539mm, width is 1,865mm, ang height naman nito is 1,680mm. Ang wheelbase nito ay 2,656mm, compact enough para sa city pero spacious sa loob for passenger and cargo. Okay, ang unang nakikita ko rito, itong 101 or 101 na VADs ng Changan para sa kanilang mga new energy vehicles. Pag kasi electric, ito yung kanilang logo. Anyway, as you can see, para siyang full EV yung design niya. But again, this is a plug-in hybrid electric vehicle. As you can see, the headlights is good, very cool. Meron siya mga DRLs. And of course, meron din siya dito DRLs na formado na. Hindi mo na kailangan pormahan. Pagdating sa side profile kay EV, ito, unahin natin yung kanyang mga gulong. So dito, ang size ng gulong niya is 225 by 55 at yung rim naman niya is 19 inches na pang SUV na talaga yung size. So again, meron siyang two-tone silver and black color na stylish rim. So going up, so maganda yung side mirror niya, naka-black tone na nauuso na ngayon at electronically adjustable yung kanyang mirror at pwede itong i-fold. And meron siyang integrated turn signal camera here at as you can see, the color na ating nire-review ay napakaganda, di ba? May pagka-green at pagka-blue yung kanyang kulay. Meron itong chrome accent dito, silver, and silver accent din sa baba. So may mga lining siya rito na papasok. Ayan. And of course, naka-roof rail na. Ayan, hindi mo na kailangan magpakabit pa. Meron na siya dito. At dito sa side, dito mo na makikita yung kanyang charging port. At dito sa likod ng Q05, una mo talaga mapapansin dito, itong kanyang spoiler na sporty yung design at nagko-complement yung kanyang brake light dito. Naka-Dolphin antenna, may wiper dito, may Changan lettering, Q05 lettering, at napaka-cool na tail light. At sa baba ng tail light niya, makikita mo yung kanyang mga turn signal. Meron siya dito ka-EV na 3 sensors. As you can see, naka-electronic power tailgate na tayo dito sa likod para sa top of the line. So maluwag ka-EV yung kanyang trunk space dito sa loob at meron siya ditong cover na pwede mong ilagay. Foldable na rin ka-EV yung kanya mga seats dito sa likod, 60 by 40. Dito sa interior, ayan, two-tone lang naman yung design dito. Napakaganda ng kanyang sporty 3-spoke looking na steering wheel, telescopic and tilt adjustment na. Meron siyang adaptive cruise control dito and media playback. Yung mga panels nito, so combination siya ng plastic at mga soft materials. Dito soft, dito plastic, ito soft, dito naman sa gitna plastic, may soft ulit. So meron siyang wood design dito, yan, na nakakadagdag premium vibes para dito sa loob. Pagdating sa
switch ng kanyang windows. One touch. All windows na yan ka-EV. Lahat ng windows ay one touch na. So, meron siyang ambient lighting. So, sumasayaw yan kapag may music. So, again, maging yung kanyang interior ay maluwag. Yung infotainment panel natin, medyo nakaharap sa atin. So, driver-friendly. Sporty looking din yung kanyang informative instrument panel. So, kita mo na lahat dyan. So, makeover siya rito para at least kahit na yan, katulad niya, nasisinagan siya ng araw. So, malinaw mo pa rin makikita yung ating instrument panel. At dito naman sa ating infotainment screen, yung aircon controls niya ka-EV, meron dito, may mga touch panel siya rito, at meron din siya dito sa ating screen. So, kung gusto mo siyang makita as a whole. So, meron din naman siya na Android Auto at Apple CarPlay. At isa pang gusto ko rito sa Changan Q05, meron siyang built-in na dashcam. So, hindi mo na kailangan bumili. At ang pinakamaganda pa rito, hindi lang siya harap-likod. Meron din siya side-by-side. So, 360 pa rin. Lalagyan mo lamang ito ng SD card na dito para at least ma-record siya. At kung meron mang mangyari, ay nare-record niya ng 15 seconds before yung event na nangyari at 15 seconds after na mangyari. Bali 30 seconds yung kanyang nare-record at nasi-save na. So, naglo-loop yun. So, no need to worry. Gaya ng mga regular dashcam natin, naglo-loop din. Ang napansin ko rito, masarap yung buga ng hangin ng kanyang aircon. Then, of course, maganda rin naman yung design ng aircon vent niya. Meron siya dito na mga reading lamp. And of course, yung visor natin, meron siyang mirror at lamp. So, kabilaan, meron din naman yan ka-EV. Isa pang nagustuhan ko dito, yung kanyang giant panoramic sunroof na hanggang dun sa kanyang second row. So, meron din siya ka-EV na sunshade at nabubuksan din pala itong ating sunroof. Hindi siya katulad ng ibang mga sunroof na kapag naiwan mo, nilock mo na, bukas pa rin. Ito, ang pinakamaganda na nakita kong security features niya, kahit bukas yung mga windows mo, yung apat na yan, at bukas yung sunroof mo, once na lumabas ka, pinatay mo to, at nilock mo yung ating EV, automatically magko-close lahat yan. Ganyan siya ka-smart. At pagdating naman sa kanyang Sentry console, naka-wireless charger siya rito. Isa lang, pero ito, pwedeng patungan ng ibang cellphone natin. At sa ibaba naman, makikita mo yung ating cigarette charger. Yan ang Android Auto pala nito. Connected na siya via Bluetooth. So, no need na ng wire para kumonect, no? Dito, nilalagay din yung kanyang SD card. So, meron tayong dalawang cup holder. Ayan, pwede mong isara kung wala naman nakalagay. So, maganda rin kay EV yung pagkaka-design nung kanyang gear shifter. So, tamang-tama sa aking kamay. At minsan, ito yung pinagpapatungan ko para nagko-control ako sa aircon. So, again, dito makikita mo yung buttons para sa ating 360 camera and buttons for our DVR. At ito naman yung kanyang driving mode shifter. So dito, of course, syempre malambot yung armrest natin at sa ilalim nito, maluwag yung kanyang compartment. Okay, pagdating sa mga upuan niya, naka-gamer chair na siya. So mas komportable itong mga ganito, mas mayakap sa atin. At naka 2-tone or 3-tone actually. Meron siyang dark gray, black, and light gray. So, dito sa co-driver, naka 4-way electric siya. At dito naman sa driver's seat, naka 6-way electric adjuster siya. So, sa baba, pwede kang maglagay pala ng bag dito sa baba. So, kahit dalawang ganito kalaki, pwede. Of course, dito, wala na sa doors natin yung adjustable para sa ating windows at yung pag-fold ng mga side mirror. So, dito mo na rin makikita yung pag-open ng kanyang gas tank at yung kanyang tailgate. So, pwede mong i-adjust yung kanyang headlight dito sa loob. At dito sa baba, meron siyang maliit na lagayan ng mga cards or mga resibo
lalo na kapag dumadaan ka ng mga toll. Sa likod naman tayo, ka-EV. Okay, dito sa likod, ayan, nakasagad ako dito sa pintuan. Kasya kahit tatlong ako, maluwag pa. So, ayan o. So, kasyang-kasya tayo dito. Kahit malalaki, pwede. Ayan, meron siyang back pocket dito sa kanyang upuan. Maski dito, isa lang yung kanyang air ventilation dito. At isa lang yung kanyang control. So, kung sino na lang yung mas dominante, sa kanya yung aircon, di ba? Pero, meron siyang dalawang USB Type-A na charger naman, di ba? So, dalawa yung pwedeng gumamit. So, dito naman, meron siyang dual cup holder dito. Then, 3 headrests ka-EV. So, hindi mukhang sabit dito sa gitna. At yung kanyang reading lamp dito sa likod. Pagdating sa legroom niya, okay, napakaluwag, di ba? Pwede ka pa maglagay ng bag dito kung may dala ka. Ito yung normal position ng drive ako. So, again, of course, hindi tulad ng iba, meron siya mga patatambok na panel dito. Ito may panel siya pero maliit lang. Okay, pagdating naman sa headroom, more space pa. Okay, meron pa tayong ganun kalaking space para hindi tayo mauntog. So, pag nandito ka naman sa likod, ang ganda ng kanyang giant panoramic sunroof. So, kitang-kita mo yung beauty ng ating sky, di ba? Kaya kahit medyo dumidilim na at malapit ng umulan, kita mo yung mga clouds and all. Para naman sa kanyang powertrain and performance ay merong 1.5 liters gasoline engine, may electric motors ito, may DHT transmission, front wheel drive. Ang total combined output nito ay 212 horsepower with 330 Newton meters of torque. Dating naman sa kanyang battery capacity is 18.4 kilowatt hour and up to 125 kilometers yung kanyang pure EV range. Ang total naman combined with gas and electric, 1,215 kilometers of range. So ka-EV, kwento ko lang yung experience natin dito sa paggamit nitong Q05. Mapa City, Highway, Expressway, and Provincial Road. So, sa ngayon, nasa probinsya ako. This is the best suspension na naramdaman ko. Maganda yung suspension niya talaga, no? Lalo na pag dumadaan ako ng mga, yung sa Harbor Link, yung connector doon. So, yung mga dugtungan ng tulay doon, yun ang basis ko kung maganda ang suspension niya. Sa front nito ka-EV is MacPherson independent. Pagdating naman sa kanyang likuran ay multi-link independent din. Ang gusto ko rito, seamless yung transition niya pag biglang andar nung kanyang makina pag kailangan mo na ng suporta. Hindi siya ganun kaingay, hindi siya ganun ka-drag. So, tahimik lang. Isa pang the best experience ko dito, meron siyang door warning na very effective yon kapag nasa city ka. Kung gusto mong lumabas, hindi ka niya palalabasin basta-basta kasi nagno-notif siya rito sa ating cluster panel na meron pang sasakyan na paparating sa likod. Hindi mo siya basta-basta bubuksan. Very useful itong kanyang mga panel kasi yung mga information for our vehicles na kailangan natin, lalo na yung TPMS, nagdo-notif talaga siya rito. Makikita mo agad na malambot na yung gulong mo kung saan man. Kasi na-experience ko na nakaapak pala yung gulong natin ng tornilyo at makikita mo kung anong side yung may diferensya. So, mapa city, mapa highway man, yung driving mode na gusto mo, meron ito. So, mamimili ka na lang. So, maganda siya ka-EV na gamitin even sa city, highway, and provincial roads. Maybe, minsan, hindi natin maiwasan yung ganitong senaryo na minsan ay may nakapart sa bawat gilid at hindi tayo pwedeng bumaba or makapasok. So, pwede mong gamitin yung remote park assist para umatras at umabante.
At isa pang magandang feature din ng remote, pwede mong buksan yung bintana at yung ating sunroof para ma-ventilate yung mainit na hangin bago tayo pumasok. So kung nag-aalala ka pa rin ka-EV na bumili ng electric vehicles, I think this is the best EV na pwede mong gamitin kasi wala siyang range anxiety. Meron siyang gasoline backup na pwede tayong pumunta anywhere na merong kalsada. Again, this is our holiday EV. Sobrang natuwa ako dito kasi napakatipid niya. Kahit na gasolina pa yung gamit mo, matipid pa rin to. Again, kung meron kang wall charger sa bahay, mas appreciate mo ka-EV yung mga electric vehicle. So again, ang isa sa mga nagustuhan ng pamilya ko rito, napakaluwag nung loob niya. Tapos yung sunroof, ang maganda rito, kahit sobrang dami mong pinamili, kasyang-kasya doon sa ating trunk. Again, kung nakatulong sa iyo ang video na ito at tulungan kitang mag-decide na bumili ng Changan Q05 ID, please do it to subscribe EV Channel PH. Kung gusto mo naman ng mga news about electric vehicles, i-follow nyo na rin yung mga social media account natin, lalo na yung Facebook page natin, TikTok, and Instagram. Again, this is Mark from EV Channel PH. Stay charged and drive this electric. Let's go!